Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos. And ipapakita po namin sa inyo yung pinaka-latest po namin na custom scrambler na Yamaha PG1. Ayan, so this is a different look ng Yamaha PG1 compare po dun sa mga recent na ginawa po namin. Ito po ay less po yung accessories niya, pero aesthetically, binago po talaga namin yung look ng buong Yamaha PG1. Ito po ay isang enhancement, kumbaga, para sa Yamaha PG1 na pwede natin gawin. Ayan, so I really hope na magustuhan niyo po yung motor na ito at yung pagkaka-custom namin. And do watch the video para makita niyo po at ma-appreciate niyo po yung motor. So this is the Yamaha PG1 Scrambler na ginawa po ng Iron Makina Customs. This is a different look of a Yamaha PG1 dun sa original niya. So maraming version na lumalabas nito, pero of course, hindi po natin sila ginagaya and hindi natin sila pina-follow in terms of design. Ine-enhance po natin yung pinaka-design ng buong motor. Nag-start po tayo sa front end ulit ng Yamaha PG1. So sa Yamaha PG1 na ito, marami po tayong binago, especially with the front end. Una-una, this is a different look ng custom fender natin. Mas maganda yung design niya. Mas shorter po siya ng konti dun sa mga recent na ginawa po namin na fender. Dito sa headlight naman, same pa rin yung ginamit natin, which is a 5.75 LED lights na may aluminum ring. Pero naglagay tayo ng stone guard. This is handmade, no? Hindi siya CNC. Ginawa talaga namin siya by hand. Meron tayo dito ng cover. This is to cover yung pinakasusian niya para hindi masyadong open yung side na yon. And then nagpalit na rin tayo ng speedometer. This is a digital speedometer. At mamaya papakita namin sa inyo kung paano siya pag binuksan. Tapos mapapansin nyo, wala na siyang wiring. So itong wiring nito, nakatago lahat sa loob. So pinush back namin lahat ng wire. So we had to chop off all the wires para ipasok namin siya sa loob para magkasya siya. So malinis na po yung likod nitong headlight na ito. And then we used LED lights na rin for signal lights. So napakalakas po niyan. Very minimalist lang po siya. Maliit lang talaga siya at hindi siya ganun ka-emphasize. Pero napakalinaw po niyan. And then one of the features of this bike, itong left hand na brake. So tinanggal na po namin yung pinaka-foot pedal natin. So ito na lang siya. Tapos nagpalit din tayo ng mga brake hose. So mas thinner yung ginamit na rin natin. Isa pa dito yung pinaka-handlebar natin. So mas wider yung handlebar na ginamit natin. With the grips, banana grip yung ginamit natin para mas bagay doon sa mismong look ng motor. Tapos naglagay tayo ng Moto Gadget na side mirrors. So very minimalist lang yung look ng buong motor na to in terms of front end. For the tires, gumamit tayo ng Dunlop Geomax MX53. Super knobby yung tires na to. Although hindi po siya advisable talaga gagamitin sa pavement all the time. This is actually more for off-roading talaga, no? So we're not recommending people to use it as in as a daily talaga. Kasi una-una, medyo hindi po siya ganun kakapit sa daan kasi mas off-road use talaga siya. Pero kung mabagal lang naman kayo magpatakbo and safe naman po kayo mag-drive, it's okay. Pero yun nga, hindi lang po namin siya nire-recommend na i-banking, no? So sa mga nag-racing dyan, hindi po siya applicable doon. Also, pinaltan din po natin siya ng aluminum rims. So dati kasi steel rims yung original nito. Ginawa natin siyang aluminum. Mas lighter talaga siya and mas durable din siya. Pinowder coat natin yung pinaka-hub niya ng black. Original niya is gray. Ngayon, pinunta natin siya ng black. Yung pinaka-engine guard natin or yung pinaka-stone guard natin in terms of engine. So, manipis lang yung ginamit namin. No? So, bottom cover lang talaga siya. So, hindi po siya yung katulad ng mga recent na ginagawa natin na full covered. Kasi, request po ng client natin is to make it as minimalist as possible. If you notice the engine, it's all black na. Kasi original po niyan is silver pa rin.
Pero ngayon, ang engine po natin is all black na, no? So, powder coated yung ibang covers. The rest is industrial paint na po yung ginamit natin. So, marami na po tayong ginawa dito, no? Hinayag talaga namin itong motor na ito. Sa exhaust, this is a custom exhaust ng Iron Makina Custom. So, if you notice, mas mahaba yung look niya, no? And then, wala siya masyado ditong cover. Dito sa part na to, wala siyang cover dito. Pinakamahalaga itong part na to, which is malapit sa legs natin. So, nag-ray din tayo ng mga holes dito para sa pinaka-main design niya. And then, yung Iron Makina Custom logo na naka-laser engraved na rin. If you notice, yung swing arm namin, nilagyan na rin namin siya ng side cover para may design tayo. This is an aluminum cover para lang ma-enhance yung look niya. And then, we repowder coated it with Sahara Black or Satin Black para magkaroon siya ng texture. And then, if you notice, this is the rear brake or disc brake conversion na ginawa namin for the Yamaha PG1. Ayan. So, mapapansin nyo, fully customized talaga siya, even yung brackets niya and yung pinaka-stopper niya. Ibang-iba na po talaga siya. Ito naman po sa side na ito, this is the custom seat ng Iron Makina Customs for the PG1. Meron na siya ditong parang concave na, no? Kasi yung original medyo matigas po siya. So ngayon, ang ginawa po namin, in-enhance po namin yung design niya. Pinalambot na rin namin, applying an additional foam inside para hindi siya sobrang tigas. Kasi yung original medyo masakit sa puwet yun eh. Pero this one is more comfortable talaga siya and mas maganda yung look niya. And then, one of the main feature of this bike is of course yung pinaka-tail end niya. This is a custom fender na kinabit namin, enhancing yung pinaka-rear part ng Yamaha PG1. Sa bottom part, mapapansin nyo, dito sa ilalim, so cover na rin to, ayan. So this is a fully customized part na ginawa namin for Yamaha PG1. We cut off a part of the chassis para magawa namin siya. So we took out those bulky parts na hindi naman kailangan para ma-enhance natin ng ganito. And then we cover it up with aluminum plating. Isa din dito, yung taillight natin. Ayan, the taillight is very small pero very bright naman po siya. This is actually the one na nagpalit talaga ng itsura sa mismong PG1. And then of course, this is an aluminum plating covering yung pinaka mga nuts natin sa loob kung saan humahawak yung mismong fender. And then meron tayong laser engraved na Iron Makina Customs. So onto this side, meron po tayo dito na luggage carrier. This is a stainless steel na makapal. Solid po siya, hindi po siya yung tube, no? So, kasya dito yung nilalagay namin mga bags. And then we have this. So, we have this plate holder. Nilagay na namin dito kasi pag yun sa taas, medyo hindi maganda. Parang, ano mo yun, parang hindi siya bagay kasi hahaba na naman tignan. And then this side, meron din tayong chain cover. Maganda dyan kasi parang nandito lang yung pinaka-cover niya, wala siya dito. So, we have to emphasize kasi yung gold chain na kinabit din namin. Tapos, nagpalit din tayo ng sprocket. Mas maliit lang ng konti ito para sa mga long drives. Isa din dito yung pinaka-suspension po natin. So nag-enhance tayo ng suspension, mas maganda yung play niya and adjustable din siya. So pwede mo siyang i-adjust kung gusto mo siyang mas mabagal o mas mabilis yung pinaka-repulsion niya. Nagpalit tayo ng side stand kasi tumaas po yung motor natin. So maganda dito, mukha pa rin original yung side stand natin. And then of course, yung pinaka-overall look ng motor na ito, we change it to matte black. So marami tayong dito mga simple designs na hindi nyo makikita by videos, of course. Dito meron tayong shadow na Iron Makina Custom logo. I don't know kung kita sa video, pero if you have this angle, meron talaga siyang logo dito na Iron Makina Customs. Yan yung mga simpleng design lang na we don't want to compromise yung buong look, no? Pero yung logo namin nandiyan siya, naka-shadow siya dyan. And then, if you notice, yung color scheme na ginawa namin, it's all black. But there's two types of black na ginamit namin dito para mag-pop yung mga existing parts, no? So, this part here, to, yan, fender, yung main cover, tsaka tong fender sa likod. Ang ginamit po namin dito is dull black or yung tinatawag na jet black, no? So, mas lighter yung color ng pagka-black na ito. If you notice, ito naman, this one, tsaka ito, mas matingkad yung pagkaitim niya or mas darker talaga siya. So, bakit namin siya hiniwalay, no? Kasi we want yung pinaka-design niya or pinaka-look niya mag-pop, no? Hindi siya yung maiwanan, no? Kasi parang pag all black na, tapos dull pa lahat.
masyadong common, masyadong parang, alam mo yun, parang spray paint lang yung ginawa. So, we want to emphasize that design and we put at least 2 different black, no? Para at least ma-emphasize talaga yung pinaka-look ng buong motor. Of course, yung lightings pala, no? Papakita natin yung mga signalized lahat. Ito po yung pinaka-gauge natin. So, ginawa namin siyang red. Napapalitan siya ng kulay, pero I think red is the best or pinaka-bagay na kulay kasi since it's all black. So, everything works, even yung gas, odometer, tsaka yung RPM niya, gumagana siya. So, wala kaming iniwanan dito sa part na ito. Yeah, so, sobrang minimalist na lang siya. Wala na siyang bulky part as compared to sa original na merong malalaking speedometer. Ito, maliit na lang siya. Buksan natin yung mga ilaw. So, ito po yung signal lights natin or yung pinaka-hazard natin. Tignan nyo kung gaano siya kalakas, no? Napakalakas niya pero napakaliit lang niya. So, sa likod, mapapansin nyo yung taillight natin. Sobrang liit lang niya pero napakalakas din po niya. Pag pinarake natin siya, tas yung rear, diba? Sobrang lakas niya, no? And then, of course, yung headlight natin, ipapakita din natin. But, syempre, kailangan na rin natin siyang start kasi kailangan natin marinig yung tunog, eh. So, kasama na rin yun, no? Pakita muna natin yung headlight para makita nila. Yan. Patayin natin. High beam. Low beam. So, gumagana po lahat to. Yung pinaka-main light, park light, tsaka yung high beam niya. So, this is a 60 watts headlight. Kaya maliwanag na maliwanag pa rin. Dito tayo sa sounds. Ayan. Ito yung tunog ng custom exhaust ng Iron Makina Customs. So, i-rev natin siya para marinig nyo. Also, ito ay may silencer pa, ha. So, kung gusto nyo pang mas maingay dito, tatanggalin nyo lang yung silencer. Pero I think this is just a perfect sound para hindi rin masyadong maingay lalo na or stressful pag tumatakbo kayo. So, ito ay sakto-sakto lang talaga siya. Hindi siya ganun kaingay, pero hindi siya ganun katahimik. I really hope na nagustuhan yung video namin at naka-look ng aming custom scrambler na PG1. Please do follow us po sa Iron Makina Customs page which is on Facebook. And then meron din tayo sa YouTube channel po namin, Iron Makina Customs. Please subscribe na rin po and click that bell para po sa mga latest videos namin ma-update po kayo. And of course, hindi po na makakalimutan ng aming Instagram and TikTok. Iron Makina PH and Iron Makina sa TikTok. Ayan. Again, maraming pong salamat. This is Paul Anthony Simon Cantos of Iron Makina Customs. Ciao!